Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Manuel. Walang eksaktong taon, probinsya ng Iloilo. Magandang araw mga kabayan. Uunahan ko na kayo. Maaaring hindi kayo maniwala sa kwentong inyong maririnig. Ngunit ito po ay totoong pangyayari. Minabuti na lang na itago ang pagkakakilanlan ng mga taong tampok sa kwento para hindi mailantad ang pagkakakilanlan. Ilang taon pa lang ang nakakalipas. Napabalita sa social media ang kwento tungkol sa sanggol na napalitan ng puno ng saging. Naganap ito sa bayan ng Iloilo. Hindi na rin natin babanggitin ang eksaktong lugar dahil sa oras na marinig ito ng mga taga roon, kaagad nilang matutukoy kung saan ito nangyari. Bagaman kumalat sa buong bansa ang kwento, wala pong nakakaalam ng totoong nangyari. Kaya po lakas loob akong lumapit sa isa sa mga manunulat ng inyong channel upang ibahagi ang kwento. Ako po si Manuel, tubong Balasan, Iloilo, 27 taong gulang. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa bayan kung saan nangyari ang kwento. Pasensya na kayo kung hindi ko pwedeng banggitin ang pangalan ng bayan para protektahan ang integridad at turismo sa lugar. Nung mga panong ito, sa pantalan ako naglalagi. Isa ako sa mga kargador na tumutulong magbaba ng gamit ng mga pampasahero mula sa Bacolod. Madaling araw pa lang ay naglalakad na ako papunta sa lugar. Wala pang sariling motor. May kalayuan ito mula sa aking tinutuluyan. Wala namang kakaiba sa lugar na tinitirhan dahil malapit ito sa mismong kabisera ng bayan at talagang napakaraming tao ang nakatira sa lugar. May ilang malalaking bahay din ang nakatayo dahil karamihan sa mga kapitbahay ko rito nakapag-abroad o hindi kaya naman seaman ang asawa o anak. Tuwing aalis ako ng tahanan, kapansin-pansin ang dalawang matandang naglalakad papunta sa palengke. Daanan kasi ang iskinita namin papunta doon sa lugar. Maniwala kayo o hindi, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, tuwing lalabas ako sa madaling araw ay siya ding pagdaan ng mga ito. Nakasuot ng puting t-shirt ang matandang lalaki, pantalong kulay brown bilang pang-ibaba. Samantalang ang babae naman, nakasuot ng bulaklaking duster. Masasabi kong hindi nagkataon lang ang nangyari dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa loob ng halos 4 na taon. Sa tuwing lalabas ako ng tahanan, makakasalubong ko sila at yun din ang suot nila. Sinubukan kong magtanong sa ilang kapitbahay na naroon, ngunit wala daw ibang nakakakilala sa kanila. Paminsan sinasabi ko na lang sa sarili, baka napaglalaroan ng mga mata dahil bagong gising o hindi kaya naman lasing pa ako bago pumunta sa trabaho. Pero hindi. Madalas nasa maayos ang kondisyon ng aking isipan, kaya sigurado kong totoong nakikita ko sila. Kung minsan hinahabol pa ang mga ito ng aso ng kapitbahay. Sa sobrang kuryosidad, naisipan kong sundan ng mga ito. Ngunit sa kasamaang palad ay napakabilis nilang maglaho sa paningin na lalo namang nagpatibay ng aking hinala na hindi pangkaraniwang ang dalawang matanda. Isang araw, naisipan kong imbitahan ang mga kasama kong mag-inuman sa bahay. Kaarawan ko kasi at may kaunti akong selebrasyon. Masaya kaming nagkakantahan ng mga sandaling iyon. At kahit ako pa ang may kaarawan, pinili kong wag uminom
Ganon din ang ginawa ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Mars. Insan, pasensya na hindi ako iinom ha. Alam mo namang bawal sa akin ang alak eh. Makikikanta na lang ako sa inyo. Wika nito. Walang problema pinsan, ako din naman eh. Hindi rin ako iinom. May pasok pa ako. Baka mayari ako sa boss ko kapag hindi ako nakapag-duty. Tugon ko sa kanya. Medyo napasarap ang inuman ng aking mga tropa, kaya inabot na kami ng madaling araw. Hindi na ako nakatulog. Nagpaalam ako sa pinsan na papasok na. Iniwan ko siya sa bahay para bantayan ang mga lasing naming kaibigan. Baka gumawa ng gulo sa paligid at mapahamak. Ikaw na munang bahala sa mga yan, pinsan ha. Kapag nag-uwian na, pakisara na lang yung bahay. Wika ko sa kanya. Walang problema, pinsan. Tara, hatid na kita. Andiyan naman yung motor ko sa labas eh. Sinamahan ako ni Mars palabas ng tahanan. At gaya ng inaasahan, muli ko na namang nakita ang dalawang matanda. Sa pagkakataong iyon, dalawa na kami ng pinsan ko. Nalaman ko din nakakilala pala ito ni Mars. Insan, yan yung dalawang matandang sinasabi ko sa'yo. Ganitong oras, palagi ko silang nakikitang dumadaan dito eh. Habang nagsasalita, pinagmamasdan ko ang dalawang matanda. Nang lingunin ko si Mars, nakita ko itong namumutla na parang nakakita ng aswang. Mga aswang inikas. Kilala ko na sila. Taga dikto sa may Roma. Nagaano di sila man? Wika ni Mars, na ang ibig sabihin sa salitang Tagalog. Mga aswang ang mga yan, pinsan. Taga doon yan sa Roma. Ano kaya ang ginagawa nila dito? Batay sa reaksyon ng mukha ni Mars, napagtanto kong totoo ang sinasabi nito. Maging ako ay nakaramdam ng kilabot. Ngunit mas nanaig sa akin ang kuryosidad. Ano kaya kung puntahan natin yung tahanan ng dalawang matandang yan? Wika ko sa kanya. Nanlaki mga mata ng pinsan nang marinig ang mga katagang ito. Nababaliw ka na ba? Bakit mo pupuntahan yung bahay ng mga aswang? Naku insan, ayusin mo yung takbo ng utak mo ha. Hindi ka naman nila inaano eh. Tugon ni Mars. Kung sabagay, dumadaan nga lang sila dito. Tara na nga, mauli na ako sa trabaho eh. Nakatatak sa aking isipan ang sinabi ni Mars. Simula ng araw na yon sa tuwing lalabas ako ng tahanan, inaantay kong lumampas ang dalawang matanda bago tuluyang maglakad papunta sa trabaho. Ngunit isang umaga, wala akong pasok dahil may bagyo. Walang biyahe ang mga barko. Pinili kong manghuli ng kuray. Kasama sina Mars at ang iba pang kaibigan sa Sitio Roma. Malapit na sa dagat ang lugar. Madalas ito ang aming pinupuntahan kapag napagtripa naming kumain ng alimango o hindi kaya naman manghuli ng kahit anong lamang dagat. Medyo malakas na ang ihip ng hangin ng mga oras na yon. Pero hindi namin alintana ang nagbabadyang masamang panahon. Habang naghukay ng mga butas na kuray, nakaamoy kami ng parang nabubulok na laman ng kung anong hayop. At dahil nasa tabing dagat, hindi na lang namin ito binigyan ng kaukulang pansin. Habang palalim kami ng palalim sa bakawan, lalong lumalakas ang masangsang na amoy. Hanggang sa mapansin namin ang isang sako. Dinapuan ito ng langaw kaya dali-dali kaming umalis sa lugar. Dahil talagang makulit ang inyong lingkod, kumuha ako ng kaperasong patpat
Habang nakatakip ang ilong, sinungkit-sungkit ko ang sako hanggang sa mabuksan ito. Ano ba yung ginagawa mo, Manuel? Tara na, iwan mo na yan! Wika ni Mars sabay duwal. Nanlaki ang aking mga mata. Nanayo ang lahat ng balahibo sa katawan nang makita ang laman ng sako na aagnas na katawan ng isang bata. Hindi ko na alintana ang mga matitinik na sanga ng puno ng Roma. Dali-dali akong tumakbo palabas ng bakawan at dumiretso sa istasyon ng pulis upang i-report ang pangyayari. Kinunan kami ng panayam ng kapulisan. Ilang sandali pa ay dumating ang mag-asawang sakay ng isang magarang sasakyan. Ayon sa mga ito, namatay ang kanilang anak. Nang pinatignan sa albularyo, sinabi nito, pinalitan ng puno ng saging ang katawan ng bata. Matapos magbigay ng salaysay, pinayagan ng mga pulis na puntahan ng mag-asawa ang nakitang bangkay. Sumalisi ako para makiusyoso. Nakumpirma ng mag-asawang anak nga nila ang bata. Silingkugid daw? Aswang gid ang patay na bata? Wika ni Mars. Paano mo naman nasabi yun? Kanina ayaw mong ang lapitan. Tanong ko sa kanya. Tignan mo yung katawan ng bata, wakwak yung leeg oh. Wala nang lamang loob. Idagdag mo pa yung sinabi ng mag-asawa na pinalitan ng puno ng saging yung katawan niya. Wika ni Mars. Huwag kang maingay. Mamaya niyan. Hindi pa tayo kagad makaalis dito eh. Dali-dali na kaming umalis sa lugar. Sa takot na baka hindi kami paalisin ng mga pulis. Mabuti na lang. Tutok na tutok ang mga ito sa kwento ng mag-asawa. Pero hindi ko napansin na ang mag-asawang iyon, kapitbahay ko pala. Pagsapit ng hapon, habang nagkakape kami ng pinsan ko sa labas ng bahay, nakita namin yung sasakyan. Pumarada ito sa mismong harapan namin. Ang unang bumaba ay yung babae. Napatitig ito sa akin at walang pagdadalawang isip na lumapit. Di ba ikaw yung nakakita sa anak namin doon sa may Roma? Pwede bang sabihin mo sa amin kung paano mo siya nakita? Ano ang lagay niya? Wika ng babae. Kayo po pala yan, Ate Mila. Pasensya na po ah. Hindi ko po kayo kagad nakilala eh. Hindi ko rin po masyadong nakita pero pagdating sa presinto, doon ko na po nakita yung lahat eh. Wakwak na po yung katawan ng anak nyo. Tugon ko sa kanya. Habang nag-uusap, lumabas naman ng sasakyan ang asawa ni Ate Mila na itago na lang natin sa pangalang Kuya Pancho. Maraming salamat sa iyo, Manuela. Kung di mo nakita yung anak namin, hindi rin namin mapapatunayan yung sinabi ng albularyo. Wika ni Kuya Pancho. Bakit po kuya? Ano po ba yung sinabi ng albularyo? Tanong ni Mars. Inaya kami ni Kuya Pancho sa kanilang tahanan para doon pag-usapan ang pangyayari. Pagpasok pa lang ng bahay, nakita ko na ang larawan ng bata. Saktong pagkaupo namin ay nagsimulang magkwento si Kuya Pancho. Ayon sa salaysay nito, mahimbing na natutulog ang mag-asawa nang bigla silang magising sa kalabog mula sa loob ng kwarto ng kanilang anak. Dali-daling lumabas ng silid ang mag-asawa upang tignan ito. Pagpasok sa loob ng silid, nakita nilang bukas ang bintana. Nakahinga ng maluwag ang mga ito nang makitang mahimbing na natutulog ang kanilang anak. Kaso nga lang kinabukasan, gigisingin sana ito ni Ate Mila para pumasok ng eskwela. Naramdaman niya malamig ang katawan ng anak at hindi na humihinga.
Dali-daling tumakbo pababa si Ate Mila. Kalong-kalong ang wala ng buhay na bata. Sinubukan nilang itakbo sa ospital. Ngunit ang sabi ng doktor ay patay na ito. Nagpa siyang iuwi ng mag-asawa ang bata. Nagpatawag ng albularyo para malaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ng bata dahil walang lumabas na resulta sa pagsusuri ng mga eksperto. Mag-asawang albularyo ang pumunta sa kanilang tahanan. Batay sa obserbasyon ng mga ito, pinalitan ang anak ni Kuya Pancho. Nung una ay hindi pa naniniwala ang mag-asawa, kaya ang ginawa ng dalawang matanda, binalot ang katawan ng bata sa banig, inilabas palabas sa bintana. Napasigaw si Ate Mila nang gawin ito ng dalawang matanda. Pero laking gulat nila nang makitang hindi na katawan ng anak nila ang nasa ibaba, kung hindi isang puno ng saging na nakabalot sa banig. Kahit naririnig ko lang ang kwento ng mag-asawa, hindi ko maiwasang kilabutan. Biglang sumagi sa isipan ko ang sinabi ni Kuya Pancho na mag-asawang albularyo na nagpunta sa kanilang tahanan. Teka kuya, sabi mo mag-asawang albularyo yung pumunta sa inyo. Pwede mo bang sabihin ko ano yung itsura nila? Tanong ko sa kanya. Yung lalaki nakasuot ng puting t-shirt, tapos yung babae, bulaklaking duster. Nanlaki mga mata ko nang marinig ang sinabi ni Kuya Pancho. Nilingon ko si Mars dahil siya ang nagsabi sa akin na aswang ang mga iyon. Sandali lang Manong Pancho. Sigurado po ba kayo na silang pumunta dito? Sa pagkakaalam ko aswang ang mga yun ah. Nakatira sila sa Sitio Roma kung saan namin nakita yung anak nyo. Wika ni Mars. Totoo ba yan? Sigurado ba kayo sa sinasabi niya? Tanong ni Kuya Pancho. Oo kuya, ilang beses ko nang nakita yung dalawang matanda na yan eh. Merong daladalang bayong. Tapos minsan, meron pang tumutulo dun eh. At saka marami ding nagsasabi, aswang talaga yung mag-asawang yun. Habang nag-uusap ang tatlo, may kung anong pumasok sa aking isipan ng mga sandaling iyon. Hindi na muna ako nagsalita dahil alam kong tututol si Mars. Pagkatapos ng pag-uusap ay kagad na kaming umuwi. Wala akong sinabi kay Mars tungkol sa aking mga plano. Hanggang kinabukasan ng madaling araw, naglakad ako palabas ng eskinita nang makita ko ang dalawang matanda. Sinadya kong magtago. Nang makalagpas sila ay sinundan ko ang dalawa. Kinakabahan din ako sa gagawin ko ng mga sandaling iyon dahil kung sakali mang totoo ang iniisip namin tungkol sa dalawang matanda, siguradong hindi na ako aabutin ng sikat ng araw. Tuloy-tuloy sa paglalakad ang dalawa nang biglang huminto ang mga ito. Lumingon sa aking kinaroroonan. Hindi ako nagpalata. Dire-diretso sa paglalakad. Kunwari may iba akong pupuntahan sa parehong direksyon. Paglampas ko sa dalawa ay lumingon ako. Pero wala na ang mga ito. Dali-dali akong bumalik sa kanilang kinaroroonan sa pagbabaka sakaling makita pa sila. Pero wala na. Hindi ko na naabutan ang mga ito. Nagpasya akong tumuloy na lang sa trabaho. Akmang lalakad na sana nang bigla namang humarang sa harapan ko si Mars. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo sila sinundan? Tanong ni Mars. Ikaw nga yung dapat kong tanungin eh. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Kahapon na magkahiwalay tayo, pinuntahan ko si Manong Abyang.
Yung albularyong taga Saraga. Inilapit ko yung kaso ng mag-asawa eh. Mamayang hapon pupunta daw siya. Huwag ka munang pumasok ngayon, tara. Samahan mo ko sa bahay ng dalawang matanda. Hindi na ako nakatanggi sa pag-aya ng pinsan. Dali-dali kaming nagpunta sa tahanan ng dalawang matanda. Napansin naming walang tao sa bahay. Hindi ako pwedeng magpakita sa kanila, Mars. Ang mabuti pa, ikaw na lang ang makipag-usap sa kanila. Kung sakali, baka masira lang yung plano natin eh. Sinabi sa akin ni Mars ang balak nitong gawin. Papupuntay ng dalawang matanda sa bahay nila Manong Pancho. Magkukunwaring hingi ng tulong para mahanap ang pumatay sa anak. At sa oras na naroon na ang mga ito, saka naman papasok ng bahay si Manong Abyang. Ilang sandali pa, nakita ko nang paparating ang dalawang matanda. Tumayo na din si Mars upang kausapin ang mga ito. Maayos namang nakipagharap ang dalawang matanda. Pumayag ang mga itong puntahan sina Kuya Pancho sa bahay. Nauna ako maglakad pabalik dahil sa hindi ako pwedeng makita ng dalawang matanda. Hindi naman ako nag-aalala kay Mars dahil alam kong walang gagawing masama ang dalawang matanda sa kanya. Ilang sandali pa ay nakabalik na ako sa bahay ni Kuya Pancho. Naroon na rin si Manong Abyang, kaso nga lang doon siya nanatili sa aming tahanan. At dahil magkalapit lang ang dalawang bahay, matatanaw namin ang pagdating ng dalawang matanda. Habang nag-aantay, binigyan ko ng kape si Manong Abyang, ngunit hindi niya ito tinanggap. Sa kadahilanang may ritual siyang ginagawa sa sarili, hindi pwedeng malamanan ng kahit ano ang kanyang sikmura. Ilang minuto pa ang nakalipas ay dumating na ang hinihintay namin. Naglalakad ang dalawang matanda papasok ng bahay nila Manong Pancho. Nakangiti pa ang mga ito habang sinasalubong ng dalawang mag-asawa. Nilingon ko si Manong Abyang na nooy nakatitig lang sa kawalan. Pasipol-sipol pa ito. Maya-maya ay dumating si Mars. Sinabihan kaming pumasok na sa bahay. Akmang tatayo na sana ako nang biglang magsalita si Manong Abyang. Magsasayang lang kayo ng oras. Hindi sila ang aswang na hinahanap nyo. At sasabihin ko din sa inyo, hindi aswang ang dalawang matandang yan. Mga manggagamot talaga sila galing sa Antique. Hindi lang ako sigurado kanina pero may kutob na ako na si Aling Tisyag at Mang Herber ang sinasabi nyo. Wika ni Manong Abyang. Marami na pong nagsasabi na aswang ang dalawang yan eh. Kaya sigurado po kami na sila yung pumatay sa anak ni Manong Pancho. Yan ang hirap sa inyo eh. Dahil mas mabilis kayong maniwala sa mga sabi-sabi nang walang batayan. Hali kayo nang mapatunayan ko sa inyo. Kagad tumayo ang matanda at naglakad papasok ng tahanan nila Manong Pancho. Dali-dali naman kaming sumunod ni Mars. Napakamot na ito ng ulo dahil alam niyang mapapaya kaming dalawa. Nauna akong pumasok ng bahay. Nakasunod naman si Manong Abyang. Napatayo ang dalawang matanda nang makita ito. Abyang! Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Aling Tisyang. Pinatawag ako ng dalawang to eh. Hindi ko din alam kung bakit. Nandito naman kayo mag-asawa. Habang nag-uusap ang tatlo ay nagbulungan din kami ni Mars. Sigurado kaming makakarinig ng sermon mula sa mga ito. Ilang sandali nga ay pinaliwanag ng dalawang matanda ang pangyayari. Nagulat si Manong Abyang dahil hindi ito nakarating sa kanyang kaalaman. Nang mga sandaling iyon, napatunayan na namin ni Mars
Namali ang hinala namin sa dalawang matanda, kaya kaagad kaming humingi ng paumanhin. Nagulat ako dahil sinabi ng matandang lalaki na alam niyang pinaghihinalaan silang aswang sa lugar. Pinaliwanag din ito ang dahilan kung bakit sila naglalakad tuwing madaling araw papunta sa palengke sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga ito, namumulot sila ng mga isda sa bagsakan para gawing daing at magsilbing pagkain nila. Ayaw ng mga itong mamalimos o mangingi sa ibang tao ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At ang mas nakakabilib pa sa mga ito, ni minsan, hindi sila tumanggap ng pera mula sa mga naging pasyente. Matapos ipaliwanag ang kanilang panig, muling tinalakay ng mga ito ang tungkol sa anak nila Manong Pancho. Para kay Manong Abyang, madali lang sanang matutunton kung sino ang pumatay sa bata kung nailapit ito sa kanya ng mas maaga. Nagawa na naming malaman kung sinong pumatay sa bata. Pero kagaya ng sinabi ni Abyang, wala na tayong magagawa dahil hindi na natin pwedeng ibalik ang buhay niya. Wika ni Aling Tisyang. Hindi po namin inihiling na ibalik ang buhay ng anak namin. Ang mahalaga lang po, mapigilan kung sinong may gawa nito sa kanya para hindi na po madagdagan yung biktima. Nakikinig lang ako sa usapan ng mga ito dahil wala na akong lakas ng loob na magsalita. Dahil nga napaya kami ng pinsan, hinayaan ko na lang sila mag-usap-usap. Hindi ko na malayan na sa sobrang pagkatulala ko, tinatawag na pala ko ni Manong Abyang. Hoy bata, samahan mo ko. Hindi ba nagtatrabaho ka sa pantalan? Mabilis ka lang makakapasok sa lugar na yon. Kailangan ko kasi ng tulong mo. Dahil nasa loob ng pantalan nakatira ang hinahanap natin. Hindi naman ako nakatanggi. Pagdating sa pantalan, madali kong nailusot si Manong Abyang. Didiretso na sana ako sa paglalakad. Bigla niya akong pinaupo at nag-order ng kape. Ayon sa kanya, walang silbi kung susugod kami ng tanghaling tapat dahil napakaraming tao sa lugar. Siguradong mabubulabog ang lahat. Kaya naman minabuti naming antayin ang pagsapit ng gabi. Medyo nangalay ang likod ko sa kakaupo. Mantakin mo, 5 oras kami nag-antay hanggang sa tuluyang magdilim. Tumayo ang matanda sabay tapon ng sigarilyo. Naglakad ito papunta sa mga kabahayan nasa bandang likod ng pantalan. Iilan lang ang tao roon. Ngunit nang magsipasukan ang mga ito sa kanilang tahanan nang makitang paparating si Manong Abyang. Yan. Ganyan nga. Magsipagtago kayo. Wika nito sabay sipa ng pinto ng isang maliit na kubo. Tumambad sa amin ang isang lalaking walang damit pang itaas. Walang sabi-sabi ay sinakal ito ni Manong Abyang. Aawatin ko pa sana pero hinawi ako ng matanda. Ikaw, walang yaka. Ilang beses na kitang sinabihan eh. Huwag kang makikialam sa mga taong nandito. Pero wala ka pa rin kadala-dala. Hindi nagsasalita ang lalaki. Nanginginig ito sa takot. Kalaunan ay naihi sa kanyang pantalon. Binalaan din ito ni Manong Abyang na sa oras na maulit pa ang pangyayari, hindi na ito magdadalawang isip na patayin ang lalaking iyon. Binitawan ito ni Manong Abyang at naglakad palabas ng kubo. Ngunit napahinto ito. Bumunot ng patalim. Muling bumalik sa loob ng bahay. Walang tigil na pinagsasaksak ang lalaki. Sa kabilang banda,
Wala ding saysay kung pagsasabihan ka lang eh. Kaya papatay na lang kita. Nanlamig ako sa mga nakita. Hindi ko akalaing ganon ang gagawin ni Manong Abyang. Matapos patayin ng lalaki, sinunog nito ang kubo. Wala ni isa sa mga taga roon ang nakialam sa takot na baka maging sila ay madamay. Doon ko palang napag-alaman na ang lugar na pinuntahan namin ay komunidad ng mga aswang. Matapos ang kaganapan, bumalik kami sa tahanan nila Manong Pancho. Sinabi ko ang mga nangyari. Laking pasasalamat ng mga ito. Kaagad na ring nagpaalam ang dalawang matanda maging si Manong Abyang. Umuwi na rin sa kanyang bayan. Sa kasalukuyan, wala na sa lugar ang pamayanan kung saan pinatay ni Manong Abyang ang aswang. Ginawa na itong bodega ng puerto. Wala nang nakatira sa lugar na iyon. Hanggang sa ngayon, nakikita ko pa din ang mag-asawang albularyo sa tuwing papasok ako ng trabaho. Kung minsan kapag may libreng oras, pinapakain ko ang mga ito sa bahay. Sa paglipas ng mga taon, tuluyan ang nabaon sa limot ang mga kaganapan. Ngunit para sa akin, sariwa pa rin ang mga ito. Lalo na't nakakausap ko ang dalawang matandang manggagamot na nagbigay ng solusyon sa katawan ng isang paslit na pinalitan ng puno ng saging. Opinyon ko sa kwento. Isa ako sa mga nakapanood ng video na to nung nag-viral yan sa social media. Akala ko nga ganun-ganun lang yung kwento. Hindi ko alam na may malalim pa palang storya yung kumalat na video. Nung napanood ko yun, talagang sobrang gulo, nagsisigawan talaga yung mga tao eh. Kaya nagpapasalamat ako sa nagbahagi ng kwento kasi magandang istorya to. Una, bilang babala sa mga kabayan natin na talagang buhay pa yung mga aswang eh. Nanggagambala pa sila. Ikalawa, huwag tayong manghusga sa kapwa natin ng walang sapat na pruweba kasi madalas mali naman yung bintang eh. Kayo ba mga kabayan, anong opinion nyo sa kwento natin ngayon? Share nyo naman sa comment section. Yun lamang, maraming salamat. Kita-kits sa susunod na kwento. Paalam.